Excited ka na bang manood? Dennis Trillo, Madrid. Ano bang papanoorin? Green Bones. Nasaan ka ngayon? Nasa SM Bastagan. Ayan guys, so ang dami ng mga nakapili. Ayan guys, yung sitwasyon dito sa SM Bastagan. So, yung mga nakapila na for MMFF movies. Nakikita ko, The Kingdom, Uninvited, yung mga pinipili ng mga tao. Alin ba dyan yung papanoorin mo? Alin ba dyan? Food namin, yung takaw namin, di ba? May popcorn, may fries, may milk tea. Kasi mamaya pa lang yan papapasok, nakapila pa lang kami. At syempre may pa-poster po sila dito, MMFF. So yung showing dito, Hold Me Close, Espantajo, Uninvited, Green Bones. Tapos doon, The Kingdom, tsaka and The Breadwinner. Guys, Jico TV here at nandito ako ngayon sa SM Bastagan. So already 5:10 at kitang-kita niya naman na dinudumog ng mga tao yung first day dito sa mall. And kita-kita na naman may MMFF poster sila dyan para magpa-picture yung mga tao bago sila manood. So yeah, pinipilahan talaga. As you can see guys, nung nag-purchase kami ng ticket, nakikita ko talaga sa screen ng cashier, halos pinapanood na Uninvited, The Kingdom yung mga bata. So kitang-kita mo talaga na halos lahat sinusuportahan talaga ng mga tao ang first day. At yung pila dito guys, mamaya nandun kami, nagsa-CR lang yung mama ko. Dahil 5:30 it's our screening time sa Green Bones. So yeah, papapanood na natin ang Green Bones and yeah. Kayo guys, ano yung first day ganap dyan at ano yung pinanood nyo? Guys, nandito na yung ticket namin. Papapanood natin ang The Green Bones at papasok na kami, di ba? So this is us before watching Green Bones. This is us after watching Green Bones. Grabe, mata ko. Iba talaga to. You should watch Green Bones. Iba talaga yung epekto sa akin. First time kong magulgul talaga sa cinema. Diba nakita mo, lalo na yung dulo. Green Bones. Now showing. Hi guys! So nandito kami ngayon sa SM Bastagan at nanood kami ng nanay ko ng Green Bones. As you can see, no? Nakatapos lamang dahil 5:30 yung screening namin kanina. Di ba? Ayun. So this video, parang movie review siya kasi sa mga followers ko, nakita niyo naman sa Instagram ko and all my social media na umattend ako sa red carpet. Kaso hindi ko siya napanood kasi nga pumunta ako sa isang premiere night. So, ang tendency, hindi pa namin napanood parehas. So ngayon, December 25, pinanood namin siya dito sa SM Bastagan dahil dito sa Pampanga, yun lang yung merong available. And yung Vista Mall, malayo yun. Eh yung SM Clark, wala, diba? So, nag-yes yung mama ko, gusto niya rin kasi niyang panoorin, diba? Siyempre, yung Green Bones. Kaya agad-agad. Go! Nung niyaya ko siya kanina, gusto mo manood ng Green Bones kasi yun pala yung gusto rin niyang panoorin sa lahat ng mga MMFF entries. Gusto niya yung number one ko. With your mga barkada, titas of Pampanga. So yun yung gusto nilang panoorin. And in-invite ko na siya. So pinanood na namin tonight. Ngayon, kasi 7:25 na, kakatapos lang. Tingnan nyo naman guys, talagang yung magamagana yung mata ko. Kasi nga, talagang totoo at legit talaga yung mafe-feel nyo talaga doon sa story ng Green Bones, di ba? Kasi, alam nyo, marami na akong nakikita ngayon sa TikTok at sa mga marketing nila na this is me before watching Green Bones and this is me after watching Green Bones. Legit talaga siya. Kasi nga, talagang maiiyak ka talaga. Lalong-lalo na yung dulo, di ba? Ano yun? Kamusta yung movie? Yun, nakaka-touch siya. Parang nakakadala ng emotions kasi parang totoo yung pagganap nila at parang matatouch ka talaga kasi yun nga, yung pagganap nila makatotohanan. Kaya na-carry the way din ako yung bandang huli na yun, si Dennis Trillo lalo na nakaka-touch yung pagganap nila. Nakakaantig ng damdamin.
Yes, totoo yan, I agree. And yung story kasi, it's not a usual story na makikita mo sa mga Pinoy movies. Kasi first time ko talagang humagulgol sa cinema. Kasi may mga story talaga like Miracle in Cell Number 7, yung mga ibang nakakaantig na mag-ama or may father and daughter, 'di ba? Na ganung storya din na nakaka-touch din pero hindi ako somehow super invested talaga sa emotion. Pero ito talaga may scene talaga dito lalong-lalo na this is movie review or without any spoilers, okay? So meron kasi doon scene na yung kay Ruru, so si Javier. So parang sabi niya, ate, yung scene na yon, natatandaan mo yun. Parang iba rin yung feel niya sa akin. Lalong-lalo na yung umiyak lang siya ng isang luha dito grabe, ang galing talaga ni Ruru Madrid dito. Talagang nakita mo talaga yung growth ni Ruru din dito. And I can say na pwede siyang magka-award dito, di ba? Oo naman. Kasi ang galing din, hindi rin talaga siya nagpatalo sa acting talaga ni Dennis Trillo. So, saan na ba tayo? Ayun, yung story, di ba? Yung story talaga is, it can capture our hearts talaga. Lalong-lalo na, kahit hindi ka makaka-relate sa hindi nangyayari to sa buhay mo, or makaka-relate, mas lalo kung makaka-relate ka, di ba? Kasi ako, hindi naman ako masyado nakarelate kasi wala naman ako ganong nangyayari talaga sa totoong buhay ko. Pero, dahil sa character at sa synopsis, sa kwento at sa pagganap ni na Sofia Pablo, si Shiana, yung bata, di ba ang cute niya? Ang galing niya rin doon. Tapos si Iza, si Alessandra, ang gagaling ng mga artista dito, wala talagang tapon. Di ba? Yung pag-usapan mo yung Alessandra, magaling ka talaga eh. Tapos, syempre, we can talk Dom, di ba? Si Dom Zamora, si Dennis Trillo. Tsaka yung acting ni Dennis, kamusta? ayun, syempre, parang natural yung acting. Walang focus. Talagang nung magmula nung parang ngayon, parang heavy talaga yung drama. Iba yung acting niya ngayon. Parang mas deserve ba niya maging best actor? Ay, oo naman. Siya yung number 1 bet ko sa pagiging pwede yan. Hindi ko naman napanood yung iba eh. Sa bagay. Pero totoo. Siyempre, yun ang first ko talaga yung Green Bones. Diba? At least napanood na ng nanay ko. Ayun, when it comes to Dennis Trillo as Dominic Zamora or Dom Zamora, Zamora. Iba talaga yung pinakita niya dito kasi from yung acting niya sa umpisa, kasi nga 'di ba, he's deaf. Parang nasa-sign language siya. Kala ko magiging the end, ganun pa rin yung niya. Tapos at the end pala, magiging heavy yung mga scenes. Mga Ayun. scenes. 'Di ba, yung characterize niya talagang from that moment na nagsasang language siya until doon sa kwento niya, pinakita niya talaga kung ano ba talaga yung nangyayari sa totoong nangyayari, bakit siya nakulong and all that. Masasagot talaga siya. And yung pagganap niya talaga, alam mo yun, parang hindi niya pinagsasabay yung Pulang Araw kasi pinagsasabay niya eh. Yung taping niya doon sa teleserye niya, tsaka yan. Di ba ang galing ng shifting? Talagang doon sa scenes pa lang na yun, hindi mo makikitaan na pagod siya. Kasi nga, alam mong may Pulang Araw siya, pero tignan mo siya dito, he gave his best talaga. Lalong-lalo na yung mga shots doon na parang tumatawid siya sa ilog. Parang feeling mo, tapos umuulan pa nung time na yun, di ba? Parang, oh my God, huwag ka sana madulas. Parang ang galing ni Dennis na, parang naging action, may mga action scenes din kasi doon, na ang galing niya talaga doon. Tapos yung doon sa breakdown yan, tumatawa siya. Tapos gumaganon siya, I will come back. Iba din yun eh, iba din yung atake. Touch talaga na ginawa niya yung lahat. 'Di ba? Ginawa niya yung lahat kahit na may mangyayari sa kanya. Yun, ayoko mag-spoil, wag tayo mag-spoil ng story. So yun, yung scene na yun, ang galing din niya doon. Tapos yung mga scenes niya din talaga pag siya, alam mong kuwang-kuwa ka niya, kapit na kapit ka talaga sa istorya. And of course, kay Direk Zig Dulay. Direk Zig, grabe din talaga. Masasabi ko talaga, ikaw talaga yung pinaka-best director na alam ko na, ayun ako, yung mga projects na ginagawa mo, talagang sinabi ko naman sa kanya yun na very fan talaga ako ng mga ginagawa niya. And of course, this one, yung story niya, yung pagkaka-visual,
alam mo yun, yung dagat ang galing, tapos yung pacing, napaka-smooth. Hindi ka maliligaw sa storya. Di ba? Tapos, bawat linyahan tagos, tapos yung eksena, kuwang-kuha yung mga cinematography, yung madilim, tamang-tama rin pagkadilim niya, yung walang overgrading, walang over lahat. Napansin ko din yun. Tamang-tama lahat. Yung madilim, okay lang na madilim kasi ganun talaga yung emotion mo, feel mo. Yung sa nakita sila ni di ba, ni Ruth. Oo, yun nakaka-touch yun. Nakaka-touch. Ang tagal nila, tapos biglang magkikita. Tapos yung scenario, medyo talagang magki-carry the way ka talaga sa kwento. Kaya, ang galing. Yung storya talaga, it captures our heart. Tapos, dalang-dala ka, kapit na kapit ka sa storya. Kasi hindi siya Walang dull moments. No dull moments. Tsaka di ka maliligaw. Oo. Kahit na may backstory, alam mo backstory yun. Hindi ka malilito sa kwento, makaka-relate ka agad, makaka-catch up agad yung kwento. Ang galing ng pagka gawa. Kudos din sa mga supporting cast, no, yung kasama niya sa bilangguan. Ang galing din ni Mikoy, ni yung mga ibang kasama niya doon. Lalo na yung pusa. Ayun po, diba? Si Royce din, magaling si Royce. Yung pusa, alam nyo, if you're cat lover, maaantig din kayo sa story ni Ronnie Lazaro. Kasi nga siya yung may kuting, tapos may scene doon na parang hinahanap niya si kuting. Nasa na hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakita yun. If you're a cat lover, you know how it feels. Ano yung mafe-feel niya. Ako talaga na-feel ko talaga, lalong-lalo na nung may scene na, yung hindi daw niya pwedeng kunin nung lumaya siya. Oo, hindi niya pwedeng dalhin. Yes, hindi niya pwedeng dalhin. So, parang wow, it melts our heart na bakit gano'n. Ayun. Tapos, story-wise, na natin yung acting nila, di ba? I can say this, parang makakahakot ng award to, just like Firefly. Yung story niya, di ba? Feeling ko, best screenplay, best director, syempre, kay Zik. And of course, best actor, best supporting actor kay Ruru. Feeling ko talaga, let's claim it on 27. Hindi pa natin napanood yung iba, pero I have high hopes na may chance sila. Tapos, ano pa ba? Of course, yung OST. Di ba? Yung nakakaiba, no? Yung gitna kasi, yung scene nila Iza, tsaka ni Dennis, pinatugtog na yung nung pinagsasangkap niya pinapakain niya si Sienna. Iba, like, oh my God. Light mood. 'Di ba? May light mood yun. Tapos nung dulo na, oh my God, hagulgol na talaga ako. Na-witness niya. Hindi lang pwedeng mag-video doon, pero na-witness niya talaga paano ako magulgol na. Iba kasi talaga, like, talagang kung hindi mo lang ako tinigilan na gumano, hindi ako titigil na iiyak. Kasi tapos na siya. Parang, yung character ni Dennis talaga iba. Like, napanood ko na siya several times, pero ito talaga. Iba yung niya ngayon. Ako ako nung parang yung lesson dito, parang sa dinami-dami ng mga nangyayari, mga tao masasama, meron pa rin talagang tao na mabuti talaga, na tutulungan ka talaga until the end. Kahit na yung pansarili niyang kapakanan maapektuhan. Kasi may chance na silang iba, like, ay nako. Parang yung ganda, parang nakakaiyak talaga sa part na yun. I watched The Firefly last year. Iba rin yung atake na umiyak din ako yung kay... Napala mo ba? Hindi kita pinanood. Ano ba pinanood natin last year? Wala. Hindi kita inayaya? Sino Firefly naman? Si Alessandra tsaka si Yuen. Hindi kita na. Ayun. So, I watched The Firefly last year. Iba rin yung atake niya na nakakaantig din kasi mag-ina yun. So, mag-ina yun. Tapos nawalay yung anak niya sa nanay. Hanggang sa hindi na nagpakita. So, yun yung plot ng story. So, naiyak ako nung nalaman na hindi nababalik yung nanay niya. Gumawa kasi ng paraan talaga yung anak niya, si Yuen, para pumunta doon sa bundok, para makita niya yung nanay niya. Oo. Kaso alitap-tap. Di ba Firefly? Kasi kala niya magpapakita pa. So, yun. Anyway. So, yun yung plot ng story. Naiyak din ako noon kasi it talks about mother and child, di ba? Pero it talks about paano ka magiging mabuting tao
kahit nasa mga paligid mo is Napapaligiran ka masama. ng masamang Circle of people na masasama. masama. Pero nananaig pa rin yung kabutihan. Kaya doon ako naantig, lalong-lalo na nung pinatugtog mo yung SB19, yung Niebe. Like, nung sinabi ni Yururo yung dulo, parang may mananaig pa rin mabuti. Iba talaga. Ay nako, talagang yun. Yun doon talaga ako nagiba ng feeling, ng emotions na iba talaga yung pagkakaano niya sa akin. Ay nako. Kaya, Panoorin niyo guys. Hindi to biro. Hindi to para lang ipagmayabang or i-market itong pelikula. Pero legit talagang maantig kayo sa ngayong Pasko, ngayong holidays, no. Ibang kwento to. Lalo na pag GMA Pictures at world class talaga. Pinaghalo mo pa GMA Public Affairs, ay nako, si Miss Ange ang galing din ng pagkaka-story with Direct Ricky Lino, Sir Ricky Lino. Ayun, so guys, panoorin nyo to dahil iba talaga to. I'm sure meron kayong mapupulot dito na aral at realization at there's a goodness for everyone pa rin. Mananaig sana yung kabutihan. Yeah, so panoorin nyo guys and keep your comments down below. Mag-usap tayo sa comment box section sa mga nakapanood na at sa mga hindi pa nakapanood, panoorin na. At sa mga wala pang Green Bone sa mga sinyan ninyo, itag nyo yung SM Cinemas Ayala para magkaroon ng Green Bone sa inyong sinehan. So this has been Jay Kumanangan with my mommy Ruby. So thank you for watching. Till next vlog. Bye.